So ngayon mga repa, sa video natin na to ay samahan nyo ako buuin itong aking Dream Fixie bike build. Kaya stay put lang kayo dyan and relax at enjoy sa panonood kung paano ko to assemblein.
Ngayon mga repa, ite-test drive ko na itong aking bicycle. Titingnan ko lang kung gaano kaganda i-drive tong si Waribear. At sasamahan daw ko na itong tropa ko na naka-leader dito sa paggagala sa amin. Nagdadalawang isip pa nga kami ng tropa ko dito kung matuloy kami kasi parang maulan. Pero tumuloy pa rin kami kasi kami bike na. Dito naninibago nga ako kasi grabe sobrang steep pala ng Vision crank. Dawandama ko nga yung bigat sa tuwing magpipidal ako at sa tuwing nagbaback pressure. Pero all in all, napaka-relax na itong build na to mga repa. Ang gaan. Ganito pala pakiramdam pag alo yung frame mo. Takbo! Naulan! Naulan! At yun na nga ba ang sinasabi sa balita mga repa, umulan. Buti na nga lang nakabalik agad kami na mabilis at hindi kami naabutan ng malakas na ulan kasi pihadong basang-basa tong camera at cellphone namin. Napauwi tuloy kami na maaga. At ayaw din naman namin magbike na basa ang kalsada kaya next time na lang ulit. So dito ako ngayon. Nasa labag. Nice ko yung PC ng pinsan ko. At binaklas ko. Ayan, wala naman yan. Nilabas ko lahat. Nilabas ko para siyempre titignan ko kung ano problema. Kaso ginawa ko, sinalpan ko ng power supply. Sabay ginamitan ko na ito pang mekos-mekos ko na screwdriver dito sa pinindot ko dito sa front panel. Pang power on. Sabay nung umiikot na, sabi ko ba, nagana naman ano kaya problema na ito? Kaya ginawa ko, hinintay ko yung display dito sa monitor. Abang-abang ako dyan. Sabay maya-maya, pagtingin ko pabalik, nailaw. Sabi ko ba, malupit pala tong motherboard na to kahit luma na may LED pa. Sabay nung sinimpat ko, naaapoy na pala. Ayun ito yung naaapoy Ayan, yung kulay puti na yung makikita niya. Yung sunog na yan. Yan yung naaapoy. Sabi ko, what the hell? Nagtatakbo ko papunta dun sa para bunutin yung saksak. Ang takot ko. Papalitin na to. Gagawin ko na lang, ipapalta ko na lang itong motherboard. Sabay. Ito kasi may GPU din. Ito, may GPU din. Kaso ito yung lumang lumang panahon pa. Lumang pahina pa tong GPU na to. Yung GT 730. 2GB. Kita ba? GT 730 2GB. Upgrade ko na rin to. Sabay itong case parang di na rin Kaya siguro din nasira to. Maano tong case. Walang airflow. Ito lang niya. Ventilation. Tapos naalala ko meron pa nga pala ako mga lumang PC parts. Ito yung mga PC parts na galing sa akin pinakaunang gaming PC. Ipapamana ko na lang to sa akin pinsan. At nakapag-order na rin pala ako ng mga PC part na gagamitin ko pang upgrade sa PC niya. Kaya tamang antay-antay na lang kami na dumating yun. Dito mga repa, sinamahan ko yung GF ko sa Power Mac para bumili ng kanyang bagong cellphone. Tawan-tawa nga ako kasi lagi niya akong binubulungan na mag-upgrade na rin daw ako ng cellphone. Ayos pa naman tong aking Poco M5s na cellphone nagana pa. At eto na yung cellphone ng GF ko nilabas na para ipacheck sa kanya. At kaya napabili ng bagong cellphone tong GF ko kasi napapadalas na daw yung paghahang ng cellphone niya. Natatakot siya baka hindi na maulian. At tanong lang mga repa, meron din ba kayong cellphone na Samsung S23 FE? Kung oo, madalas din ba maghang yung cellphone nyo? Yung tipong hindi nyo na mapindot yung screen? Dito nga ay proud na proud ako sa GF ko kasi nakabili siya ng bagong cellphone. Eto na yung bunga ng kanya pagtatrabaho at 13th month pay. Asin-asin na lang. Naka-power Mac pala si Boy. Para sa akin. Sa akin to. Tawan-tawa nga ako dito sa GF ko kasi ayaw niyang hawakan yung Power Mac na bag kasi baka daw may makakita, nakakilala niya at tanungin siya kung anong binili niya.
Kaya dito tamang hanap lang kami ng case tsaka screen protector kasi grabe ang mahal sa Power Mac mga friend. At dahil dumating na ang mga PC parts na pinag-o-order ko, ay arat na buuin itong gaming PC ng pinsan ko. At ito yung napili kong case, kitang-kita naman na mas maganda to dun sa lumang case ng kanyang PC. Kasi kung yung lumang case ay kukonti ang ventilation, ito, puro ventilation mga friend. Tatantarin ko lang naman to na madaming fan. At ito yung bagong motherboard. Sana gumana to at hindi magkaroon ng LED lights. Kaya dedekwatin ko na dito sa lumang motherboard yung CPU para mailagay na dito sa bago. Okay, brain transplant complete. Lipat naman tayo sa paglalagay ng RAM. Madali lang naman to proseso na to, pero kailangan mo magdahan-dahan. Baka mapatikol yung RAM mo, mga friend. Bali yan. Sunod naman ay ang paglalagay ng CPU heatsink. At dito, dapat sakto lang yung iyong pagkakahigpit. Kasi pag sobrang higpit, hindi tumagana. At pag maluwag naman, hindi rin tumagana. At huwag nyo nakakalimutan yung thermal paste. Mahalaga yan. Siyempre, kami, expert kami. Hindi namin nakalimutan yan. Yun ay pagkakaganda. Naka red and blue yan. Naka Spider-Man color combo yan. Dito, binaklas ko na sa kanya lumang PC case yung kanya mga storage para ilagay dun sa bago. Mga yayaman yun. At pagkatapos, assemble time na. Tatatlong fan pa lang yung akin na sasalpak at sasalpakan ko pa to ng 3. Sa takot na lang kasi namin na magkaroon ulit ng apoy yung PC niya. At ito yung gagamitin namin na power supply. Konting payo lang mga repa, pag magbibuild kayo ng inyong bagong PC, recommend ko na bumili kayo ng mas mataas na wattage na PSU. Para sa future, kung mag-upgrade kayo ng PC nyo, ay hindi na kayo bibili ng bagong PSU. At isa ding dahilan kung bakit malaking wattage ang ilalagay ko sa PC ng pinsan ko, kasi o-overclock ko yung kanyang CPU. Ganda. Organize. Yeah. Ay, malikod. Ito malikod. Dilobyo. Ito malikod. Mustard yung ketchup. Pero ito. Ganda sa unahan. Maganda. Okay. Cable management natin sa likod. At ito ang cable management natin mga repa. Sinalpa ko na lang lahat dito sa ilalim. Yan ay pa mga eksperto lang nakakagawa. Taktik kaya ng mga expert mga repa. At pagkatapos ko mag-cable management at ilagay itong back panel, ay mapunta na kami sa pinaka nakakakabang part. Titingnan namin kung mabubuhay ba tong PC na to. Yung iba kasi, ang ginagawa nila ay tinetest muna nila yung kanilang PC parts bago nila to assemblein. Pero mga may hinang nila lang na nagawa nun, kaya hindi na namin yun ginawa. Kaya ginawa namin, direktang build na namin to bago to itest. Uy. Makulay. Ayun, pakak, hindi nag-post. Pero umiilaw naman lahat ng lights at umiikot ang fan maliban dun sa isa sa likod. Di siya nagana. Pero all in all, good sign naman ito. Kaya ang ginawa ko ay diniagnose ko tong PC na to. At ang pinakang una kong ginawa ay tinagtagan ko ng isang RAM. At buti na lang, gumana agad. Yun na, ikot na oh. Try nyo. Okay, kaya mo yan. Don't you know I'm still standing? At dahil dumiretso na sa Windows yung PC, ay oras na para ilagay itong pinakamahalagang PC parts, ang GPU. At etong GPU na to ang napili kong bilhin sa pinsan ko, ang RX 5084GB. At na-score ko tong item na to ng 2K second hand. At yun ay napaka-solid na price para sa performance na mabibigay ng GPU na to. Please. Tutok mo dun. Successfully.
At yun mga repa, tuwan-tuwa kami dahil gumana yung GPU. Sunod ko naman na ginawa ay snelpakan ko ng 4 na RAM stick yung kanyang motherboard. Titingnan ko lang naman kung gumagana ba ito. At noon trinay na namin to, negative mga repa, hindi gumana. At nagana lang talaga siya pag yung isang RAM lang yung nakalagay. Pag gantong problema mga repa, may dalawa ako naiisip na dahilan. Una, baka sira yung RAM slot ng motherboard kaya ito nagkakaganto. At ang pangalawa ay may problema sa CPU. Pero bukas na lang namin to poproblemahin kasi sobrang late na at antok na ako. At nung dumating na ang kinabukasan ay bumalik na ako sa pag-aayos dito sa PC ng pinsan ko. At dumiretso ako dito sa CPU para i-check kung may problema ba. At yun na nga bang sinasabi sa hula, merong isang bend pin. At naandun siya banda sa top right corner. Ewan ko lang kung nakikita nyo. Mag-ano na kami. Surgery. Dito ginamitan ko na ng Chani moves para mapantay yung bend pin. Tingnan natin kung itong kalokohang ginagawa namin ay gumana. Ayos na. Kapit na. Ay, puta, nag-ground ako. Nag-ground ka? Oo. Hindi pa naman bukas sa'yo. Diretso sa akin eh. Ba't nga gano'n? Hindi pa rin naka-open dito eh. Ayan, try na namin. Gumagana. Yeah. All set. Moment of truth. Utek, gumana boy. Gumana! Oh, bumukas. Di na nagtutot. Yun nga lang ang problema. At success ang pag-o-opera ko sa motherboard mga repa, napagana ko yung PC. Kaya dahil dyan ay sasalpakan ko na ito ng 4 na RAM. Apat na yan. Go. Yet mo! 4 na yung RAM. So, mapaglaro na tayo na ayos. May gaming stick pa dun. Itong ko dito. May baka Hell yeah. Success mga repa, gumana yung 4 na RAM. Kaya dahil dyan ay dumiretso na ako dito sa BIOS para i-overclock yung CPU ng pinsan ko. Para kahit luma ay makapalag-palag kahit papano sa mga PC games. At success naman yung pag-overclock ko mga repa, hindi siya nag-crash, bumuka siya sa window. At makikita dito halos mag 6 GHz na. Kaya sunod, benchmark ko to saglit. Titingnan ko kung magka-crash ba o mag-o-overheat. Pero hindi naman, normal lang naman yung kanyang heat. Nasa 50 lang yung kanyang temperature. A very good, a very nice. So yun mga repa, masasabi ko na success ang pag-aayos ko sa PC ng pinsan ko. Napalo na ng 100 FPS yung kanyang Valorant, hindi na siya naglalagiro. Kaya dahil dyan ay diretso na kami sa paglalaro ng Valorant. Ete-testing na daw niya yung kanyang bagong gaming PC. So yun muna mga repa, sana nagustuhan nyo ang video natin na to at kita-kits na lang tayo sa ating next vlog. Peace!